Kung nasa less than 5,000 guys ang budget nyo para po sa isang entry level na smartphone ngayon, I think ito yung 5 smartphone na may recommend ko po sa inyo ngayon pong 2026. Unahin ko na po sa pinaka-decent po na entry level ngayon para po sa may kulang 4,000 na SRP. Unahin ko na po guys sa isa sa pinakamurang entry level po ng 2026. Ito pong si Tecno Spark Go 3. Para po sa isang entry level, maganda na po yung camera niya kahit papano. Pormang iPhone pa po guys yung kanyang camera module. Downgrade lang po guys yung kanyang display na naging teardrop notch nga. Pero po para sa isang entry level ngayon na nasa around 3K to 4K po na presyo, hindi na po masama itong si Tecno Spark Go 3 compare nga po sa maraming entry level ngayon. Lalo pat kasing lakas lang din po ng Tecno Spark Go 3 yung ibang smartphone po na meron pong higit 5,000 na presyo. Decent na po guys yung smartphone na to kung pang Mobile Legends lang, pang social media at pang backup phone guys. Kung gusto mo naman ng better na display at mas formang iPhone po na likod, ito po guys ang Infinix Smart 20. Last year lang guys, Infinix Smart 10 po ang pinaka number 1 entry level ko nga po last year. Pero ngayon guys, hindi na po si Infinix Smart 20 yung number 1. Pero at least nga po, pasok pa rin po siya sa may top 5 para sa akin. Unlike nga po kay Tecno na meron pong teardrop notch, ito pong si Infinix Smart 20 meron na po siyang punch hole. Tapos meron po siyang G81 na processor. Still guys, para sa akin, Unisoc T17250 pa rin po yung preferred ko po na processor dito nga po sa mga entry level compare po sa may G81. Kung decent na camera nga po yung hanap nyo para po sa may less than 5,000, okay din po guys ang Infinix Smart 20 ngayon. Maglagay ka na lang po guys sa magandang case sa kanya at tingnan nyo naman guys itong color orange niya para po naka-iPhone 17 Pro Max tayo pero kulang 5K lang po yung presyo. Kung gusto nyo naman po guys ang malaking battery para sa isang entry level ngayon, maganda rin pong i-consider ngayon ang Realme Note 80. Nagse-sale po siya guys ng kulang 4,000 lang. Pero guys, napakalaki po ng battery na makukuha natin dahil meron po siyang 63 mAh sa battery. Isang gusto ko po sa may smartphone na to, compare nga po sa unang dalawang nabanggit natin, is mas maganda po yung UI ni Realme. Mas mabilis siyang gamitin. At nagbibigay pa ng madalas sa software update si Realme, compare nga po kay Infinix sa kay Tecno. Ang ayoko lang po kay Realme guys is medyo madamot pa sila magbigay nga po ng medyo mataas na storage. Naka 64GB nga lang po siya. Compare po kay Tecno sa kay Infinix na meron na pong 128. Pero kung di naman sa inyo issue guys yung storage niya, I think magandang combination po yung 63 mAh siya battery. Saka po yung Unisoc T17250 na processor niya. Dahil mabilis nga po siyang gamitin at matagal pang malobat para po sa isang entry level ngayon. At Realme na smartphone pa. Sa design po niya guys, parang iPhone 17 Pro Max din po siya. Diyan po sa may camera module niya. Kung performance naman po guys yung mahalaga sa inyo, ito po si Samsung Galaxy A07. Siya po ang merong pinakamalakas sa processor ngayon para po sa may less than 5,000 din po na presyo. Then naka Helio G99 po siya. Masyadong malakas yan guys. Para po sa isang entry level ngayon, compare nga po sa unang tatlong nabanggit natin. Para po sa may kulang 5K din po na presyo. Teardrop notch nga lang po guys yung smartphone na to. Pero at least nga po maganda po yung kanyang display. Mapagkakamalan po siya guys na naka-AMOLED. Napakalinaw po ng display ng Samsung na smartphone na to. Ang isang problema ko lang po sa may smartphone na to guys, medyo mabigat nga pong gamitin guys yung One UI. Lalo nga po guys kung medyo marami tayong mabuksan na application sa kanya. Diyan po natin mararamdaman na medyo mababa po guys ang 4GB RAM para po sa isang One UI. Pero kung nakapokus ka lang naman guys sa isang application or sa isang game, I think di naman kayo mabibitin sa may 4GB RAM nga niya. As long as malakas po yung processor natin, compare nga po sa unang tatlong nabanggit ko sa inyo. Then ang number 1 po guys sa entry level para sa akin, ngayon pong 2026, wala lang iba guys, kundi itong si Oppo A60. Yes guys, Oppo na smartphone po ngayon ang pinakamagandang smartphone dito nga po sa mga entry level ngayon. Display pa lang po, naka-punch hole po siya, na meron pong 120Hz sa refresh rate. Sa battery din guys, malaki din po siya, na meron pong 65 mAh sa battery. Maganda rin po yung UI ni Oppo. At higit sa lahat guys, naka-Snapdragon 685 po siya na processor, na mas malakas po compare sa may Unisoc at Helio G81. Mahina lang po siya ng konti sa may G99, pero para nga po sa may combination ng specs po ng Oppo na smartphone na yan, di hamak na mas pipiliin ko na po yan guys. Para nga po sa may less than 5,000 na presyo ngayon. Kilala pa naman natin si Oppo guys sa pagiging overpriced. Pero ngayon nga po 2026, siya po yung nangingibabaw ngayon para sa pinakamagandang entry level na may re-recommend ko po sa inyo ngayon. Tinalo rin po niya si Honor X6, si Honor X5C Plus, saka po si Nubia B80 Max. Kasama rin po guys
yung apat na smartphone na binanggit natin. Huwag lang po kayong malilito guys sa may Oppo A60, saka po sa may Oppo A6X. Dahil identical lang po sila ng specs. Magkaiba lang po sila ng pangalan. Ang pinagkaiba lang po ng dalawang smartphone na to, medyo guys mas mura ng almost 500 pesos yung Oppo A60. Compare nga po sa may Oppo A6X. Pero para sa akin guys, kung depende po sa inyo kung magkano nyo po mabibili yung smartphone na to. Kahit ano po yung bilhin nyo sa dalawang smartphone na to, hindi po kayo magkakamali sa kanya. Dahil parehas lang po sila ng specs. Para sa inyo guys, anong smartphone po sa mga entry level ngayon ang pinakamaganda para sa inyo? Dito nga po sa 5 nabanggit ko ngayon. Comment nyo lang po sa may comment section. Yun lang po guys. Thanks for watching.